yung pantanggal ng ating pito gamit itong tinatawag natin na pangalis o itong pantanggal ng valve remover, no? Dahil tayo magtatanggal sorry mga kapismit, ano? Tayo ay maglalagay ng tinatawag natin na KRX. Ito tinatawag natin na tire sealant, ano? Tawag ito tire sealant, anti-freezing and anti-rust na sinasabi natin, ano? Ito po siya, no? Ilalagay po siya dito sa loob ng ating gulong, no? Kasi ito ay tubeless. Ngayon ang gagawin natin, gagamitin natin tong hose, ilalagay natin 'yan. Tignan natin dito. Maglalagay na tayo ng tinatawag natin na tire sealant, no? Tingnan natin paano ilalagay. Alam ko sa tube type pwede rin ito. Nakakabit din itong ganyan. Yan. Yan. Ilalagay na natin. Tapos mamaya hahanginan natin yung gulong. O nga, yung na tinatawag natin na yung maganda, ubusin natin 500 ml na to. kailangan ilalagay natin lahat, no? Yan. Kailangan maubos. Pag bumara daw yan, kailangan din daw tusukan para mailagay lahat kasi bumabara yung mga beads niya, no? Yan. Hindi ka mauubusan ng hangin basta-basta nito kahit natusukan ka. Natusukan ng pako. Ito nga mga ka-office-mate, kahit natusukan ka ng pako, basta't meron kang ganito, tire sealant, sisilyahan lang yung pako, hindi ka pa rin mapaplatan. Ganyan na may kagandahan ng mayroon tire sealant, no? Ubusin lang natin yung laman. Yan, ganyan, no? Ilalagay lang po yan. Ayun, wala nang laman. Mapapansin nyo mga kapismate, wala nang laman yung ating tire sealant. Yan. Ito lang yung ano niya. Tapos ilalagay natin ngayon yung pito. Ngayon ang mangyayari dyan, magkukuha tayo ngayon ng panghangin. Ang tanong, ano kaya ang hangin ito? Ito ba ay 33? Or ito ba ay 29? Hindi, mas kailangan 33, no? Hanapin natin yung ilalagay natin kung siya ay 33. Basta pagkakalam ko 33. Ito. Ayan. Ito po ay 80-90-14. Itong Gripper Paragon, no? Rim 1.85. Ito 1.85, no? Yan. Maglalagay na tayo ng hangin. Pakalang natin. Hindi pa ano to eh. Tapos lagyan mo na lang ng hangin. Tapos bubombahan natin. Alam ko mga 32 yan eh. Ikaw ngayon na maghahangin kasi tingnan natin kung ito ay sumisikip. teka lang. Ano? Teka lang. Tingnan natin kung may ikot. Kailangan may halo sa loob. Kung nailagay mo na, no? Hanginan ko na. Tayo, naghahangin mga ka-office-mate. Anong ano niya? Dapat 33. Pwede na siguro yan. Na. At kasi yung mga office-mate, tinangin na lang natin kanina. Nalagyan din natin siya ng tire sealant. Ngayon, ikakabit na natin yung takip.
Parang hindi ako naniniwala sa takip na to. Ayun, yung takip na yan. Tignan mo yung gitna, may tungkil. Hindi tatanggalin niya pa yung hangin nito. Pipindutin niya. Kapag ilagay mo. Ayun sa takip. Yung gitna ng takip may tungkil eh. Walang kwenta eh, hindi ata natin may lalagay yan. Patingin nga. May tungkil yung loob. Ah, Nakikita mo yung goma. meron sa loob mo. Pipindutin niya itong barbula. Mawawala ng hangin to. Mauubos ang laman. Ito, pwede na itong gamitin now. Pwede nang gamitin ngayon siya. Ang gusto kong makita kung siya ay... Uy, tingnan ko. Tubeless Star, 250. Tapos meron pa nakalagay ito, 110 kilogram, 33 nga ito. 36. Di ba, sablay, nalagyan na natin ng 36, di ba? Magpo-40 na nga siya eh. Hindi, mawawalan pa naman yun, mababawasan ulit yun. 36 pala. Ano ko kanina. Ilagay natin na, titawag natin na KRX tire sealant. No? Palitan mo tayo yung bearing kaya may ibang parte na may kumakapit tapos may ibang parte hindi. Kaya nga. May narinig ako sa loob na parang gumagalaw na siya. Yun. Chuk. Kumbaga may naririnig na tayo sa loob na may gumagalaw. Kasi kanina may narinig ako eh. Sabi na sa loob na May siya. bearing talaga kailangan palitan. Sa bagay. Ay, nako. Kasi pala galing yung pambaklas mo na yun. Siyempre. Pag magaling yung magaling. Magaling. At saan ka pumunta, dapat may tools ka. May pantanggalan. Okay. Yun lang pala ang kailangan natin gawin. Maglagay ng tire sealant, ang KRX. Yan. Tire sealant yan. Sige. So ito, no? Ito yung ilagay natin, itong KRX na tire sealant. No? Para siyang sabon sa loob, ano? Pero ang kagandahan ito, pag napako ka, hindi ka agad mapaplatan. Dahil sisilyahan niya mismo yung pako at hindi ka na mapaplatan sa biyahe. Dire-diretso ang biyahe mo, no? Okay? Pinakita namin sa inyo kung paano lagyan ng ganito. Yan, ng tire sealant at lagyan din ng hangin, no? So, yan mga Coffeesmate. Maraming salamat sa panonood. Pinakita lang namin sa inyo, no? May pagpalain kayo ng ating Panginoon na buhay, no? Kung kayo bago pa lang sa channel na ito, just click follow ni Eric Corralio Motovlog. Click subscribe. Tanong mo nga sa comment Eric Corralio nila, Motovlog. ano bang maganda sa comment? Tanongin nyo. Sa YouTube. Ano maganda sa comment? Yung maganda ba na hindi mo na bubunutin yung pako? O bubunutin na kagad kapag nakita? Pag basta't meron na nakalagay na ganito. Narinig nyo na mga Coffeesmate yung katanungan, no? Kung pwede bang tanggalin na yung o di ba pwede alisin muna yung pako kapag naglagay tayo niyan o kailangan tanggalin yung pako na meron nito, no? Just comment down below, no? Pag meron lang tayo sealant, Pag may tire sealant na nakalagay, no? kung tatanggalin na ba yung pako o hindi. Well, Kapag nakita mo yung pako na nakasaksak. Okay. okay mga Coffeesmate, narinig nyo po yun, ano? Just comment down below. Click subscribe na rin at follow kay Eric Corralio Motovlog, Facebook at YouTube. Okay, maraming salamat mga Coffeesmate, ano? Pinakita lang namin sa inyo paano maglagay nito. At ano ang magiging benefits nito sa inyong gulong. Okay mga Coffeesmate, maraming salamat. God bless, rise at ingat.